Ang nakaraan, nang mag-transform na ang ating bida sa Dragonization form nito, walang kahirap-hirap nitong tinalo ang servitor na kanyang nakalaban. Kaya lang si Gishar ay talagang hirap na hirap sa malaking lalaki na kanyang kalaban. Na ngayon ay tutulong na ang ating bida Par alang matalo ito. Pagpapatuloy, dahil sa pagtataksil na nakarating na balita na ginawa raw ng ating bida, ang hukbo na ito na mula sa Ragnar ay agad gumawa ng kilos militar para lang dakpin at hulihin si Theo. Sabi ng isang ito, sa ilalim ng batas militar ng angkan ng Ragnar, ngayon ay kikilos na ako para dakpin si Theo dahil sa paratang na pagtataksil na ginawa nito sa angkan. Ang isang ito ay labag sa kanyang kalooban na dakpin si Theo, hindi rin siya makapaniwala na pinagtaksilan ni Theo ang kanilang angkan. Kaya lang kahit labag sa kanyang kalooban at hindi siya naniniwala sa ginawa ni Theo, ang batas ng Ragnar ay ang kalooban mismo ng kanilang ama, at hindi niya ito pwedeng labagin. Ang mga kinikilos ni Theo ngayon raw ay labag sa batas ng Ragnar at sa kalooban ng kanilang ama. Kapag hindi raw nagpauli si Theo ng payapa, kailangan ng ipataw ang Ragnar Martial Code. Iyon ay ang patayin kaagad si Theo sa oras na manlaban ito, kaya lang hindi niya hahayaan na manlaban si Theo dahil ayaw niyang mapatay si Theo. Dahil doon, agad-agad nang kumilos ang mga ito, Black Iron Cavalry sumunod kayo sa akin, utos ng lalaki, na nagmamadali na ngayon silang puntahan si Theo. Kaya lang hindi lang ang pangkat na iyon ay kumikilos ngayon, dahil sa lugar na ito ay may naghahanda ring pangkat para puntahan si Theo. Sabi ng isa rito, ano si Theo nagtaksil? Sabi naman ng isang babae, yang dududahan mo siya matapos kang mangako na magiging espada niya. Nagtanong pa ang isa, platoon leader, totoo ba ang balitang ito? Tinanong pa nila si Evelyn, opo. Sabihin ninyo sa amin kung totoo ang paratang kay Young Master Theo, sabi ng mga kasama. Sabi naman ni Evelyn, hindi ko alam ang buong detalye. Ang pinuno naman ng grupo ay nagsalita, umalis na tayo kung handa na kayong lahat, sabi nitong si Julius. Itong si Evelyn ay talagang hindi maintindihan ang mga nangyayari, Commander, isang malaking kalokohan po ito. Alam kong alam mong hindi nagtaksil si Theo, pero bakit hindi po kayo nagsalita? Tanong ni Evelyn. Itong si Julius naman ay kalmado lang, iyon ay dahil alam niya ang plano ni Theo. Sabi naman ng isang ito, Evelyn, kailan pa ang ating White Dragon Cavalry ay may pake sa mga ganyang bagay? Kailangan lang nating pagkatiwalaan ang ating bida kasamahan. Sabi nito. Kahit na anong mangyari, magtiwala lang tayo, sabi nito, sabay pal-iPad niya ng kanyang dragon patungo kung saan naruroon si Theo, na si Evelyn ay naiwan lang sa ibaba na nakatingin sa kanilang leader. Sabi ng isang ito sa kanyang isipan, oo, tama si Commander, nagtitiwala ako kay Theo ng lubos, sabi nito na hindi rin talaga siya naniniwala na traidor si Theo. Bilasan ninyo sundan ang ating bida Commander. Utos ni Evelyn na ngayon ay lilipad na rin ang mga kasama nito para sundan si Julius. At ayun na nga, napakaraming hukbo ng dragon ngayon ang lumilipad, at ito ang pangkat ni Julius, na patungo ngayon kung saan naroroon si Theo, na maaaring magka-enkwentro sila ng naunang pangkat na dadakpin si Theo. Ang mga ito naman ay nakita ang agarang pagkilos ng pangkat ni Julius, nakatingin ang pinuno sa mga dragon sa itaas, at naghihinala ng kung ano. Si Ansho ay agad nagtanong, anong problema Master? Sabi ng isang ito, hindi ko gusto ang mga nangyayaring ito, sabi niya na talagang masama ang kutob niya kay Julius. Habang nakatingala, sabi nito, ang isang iyon, binali niya ang braso ng Elder Dragon para lang protektahan niya ang kanyang kasamahan, tapos ngayon tinanggap lang niya ang paratang sa kanyang kasamahan na nagtraidor ng ganun-ganun lang dahil sa isang uniform na naiwan. Paghihinala nito, isang malaking kalokohan iyon, sabi ng pinunong ito, na si Ansho ay nauunawaan ang gustong iparating ng kanyang master, oo. May pinaplano sila ngayon, sabi ng master ni Ansho. Dahil doon, nag-alburuto sa galit itong isang ito, dinakot ang bundok na bato sa tabi niya, sige lang gawin ninyo ang gusto ninyo, sabi nito na galit na galit. At sabay hawi nito gamit lang ang kanyang braso, na natapyas kaagad ang matibay na bato gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sabi nito, gawin ninyo ang plano ninyo, at gagawin ko rin ang akin, na mukhang magkakaroon ng malaking gulo sa pagitan ng mga Ragnar dahil kay Theo. Sa kabilang banda naman, sa labanan kung saan naruroon si Theo at Gishar, sabi ng ating bida, bago tayo maglaban, tapusin muna natin ang mga traidor na ito, sabi naman ni Gishar,
huwag na huwag mo akong uutusan, galit na sagot nito. Sabi pa ni Gishar, yang pagiging kumpiyansa mo ang papatay sa iyo, ibang-iba itong isang ito kaysa sa nakalaban mo mas malakas siya, sabi ni Gishar. Sabi ni Theo, okay lang iyon, sundan mo lang ang plano ko. Sabi ng ating bida, na nagalit na naman ito, sabi ko nga sa iyo, huwag mo akong utusan. Huwag na huwag mo akong uutusan, galit na sagot ni Gishar, na ngayon ay naglalagablab na ang kanyang aura na galit ngayon, na si Theo naman ay naguguluhan sa kanyang kasama, sobrang ma-pride. Tumitig pa ito kay Theo, ikaw ang isusunod ko matapos ko siyang patayin, mag-antay ka lang dyan ng tahimik, sabi nito na talagang nagpapakita na hindi basta-basta ang lakas ng isang ito. Dito ay hindi na nagsalita pa ang ating bida, sabi nito, mukhang ang mga kandidato sa pagiging tagapagmana ay talagang kakaiba, hindi ko naman pala kailangan pang mag-alala, sabi ng ating bida, sige, mag-aantay na lang ako rito ng tahimik, sagot nito. Matapos noon, agad na pumorma na ang isang dito, at nagpapakawala ng kanyang aura, tanda na talagang gagawin na niya ang lahat ng kakayanan niya mapatay lang ang kalaban. At ayun na nga, bigla-bigla na lang naglaho si Gishar ng napakabilis, na para bang nag-teleport ang isang ito mula sa kanyang kinaroroonan. Shadow Sword Play, tawag nitong si Gishar sa pag-atakeng pakakawalan niya ngayon, na napakaraming mga talam ng espada ang lumilipad ngayon patungo sa kanyang target. At nang papalapit na ang mga pag-atake ni Gishar, nag-iba bigla ang mga ito, Thousand Ink Daggers, tawag ni Gishar sa mga ito, na lahat ay tatama sa isang ito, na wala na talagang matatakasan ang kalaban. Ayun na nga, isang napakalakas na pagsabog ng puwersa ang tumama sa isang ito, pero mukhang talagang napakakunat nito. Tuloy-tuloy ang pag-ulan ng Ink Daggers ni Gishar sa isang ito, kaya lang gamit ang kanyang malaking sandata ay hinahawi lang niya ang mga pag-atake ni Gishar. Ayun na nga, sa tuloy-tuloy na paghawi ng kalaban gamit ang kanyang malaking maso, nakabuo ito ng parang isang tornado, dahilan para hindi na lalo pa ito tablan ng pag-atake ni Gishar. Matapos ng tagpong iyon, nang mawala na ang mga pag-atake ni Gishar, huminto na rin ang kalaban sa kanyang ginagawa. Tanjin ang mga usok na lamang sa paligid ang lumilitaw ngayon, na si Gishar ay nagulat na wala man lang pinsala ang kalaban. Sabi ng kalaban, ayos, ako naman ngayon, sabi nito na mukhang yayariin na niya si Gishar pag siya na ang sumugod. Ayun na nga, walang ano-ano'y bigla na lang lumitaw ang napakalaking lalaking ito sa harapan ni Gishar nang hindi niya namamalayan kaagad. Halaka, putik na iyan, ang laki-laki ng isang ito tapos napakabilis niyang kumilos napakadaya. Sabi nito na talagang napakalayo ng lakas niya sa kanyang kalaban ngayon. Putik talaga delikado ito, yari ako pag nilabanan ko siya ng sabayan, sabi ni Gishar, na agad lang itong umiwas sa pag-atake ng kalaban sa kanya. Dahil sa tindi ng puwersa ng kalaban, napa-atres si Gishar, sabi nito, hindi ako mananalo sa laban kung iiwasan ko lang siya, kailangan may plano ako, sabi nito. Muli na namang umatake ang kalaban sa isang ito, at pilit na sinasangga ang lahat at dinidepensahan ang sarili, sabi nito, darating rin ang pagkakataon na makakaisa ako. Sige didepensa mo na ako ngayon, pag nawala sa balanse ang bakulaw na ito, doon ako aatake, iyon ang plano ni Gishar para matalo niya ang malaking kalaban niya. Sabi ng isang ito kay Gishar, ano ka ngayon, hindi mo na magagawa pang gamitin ang mga teknik mong walang kwenta? Sabi naman ni Gishar, huwag kang mayabang porket na nasira mo ang mga pag-atake ko, napakapangit mo naman. Itong si Theo naman habang nanunood, sabi nito, mukhang tatagal ang laban na ito kaysa sa inaasahan ko, dapat siguro kinausap ko muna ang servitor na nahuli ko, sabi ng ating bida. Kaya lang nang lingunin ng ating bida ang kanyang nahuli nagulat ito sa kanyang nakita, dahil narinig niyang may nagsalita malapit sa servitor na nahuli niya. Ayun na nga naririto na si Ain, sabi nito, aba ibang klase, talagang kahanga-hanga ito ng mas malapitan pa, ang Fruma mula sa elemental breathing na dumadaloy sa dagger ay patuloy na pinipigilan ang target nito, tapos ang dagger na ito ay ang resonate pa sa ibang mga dagger, na mas pinapalakas ang kanilang lakas para hindi makatakas ang target nito. Si Theo naman ay gulat na gulat ngayon, walang hiya, kailan pa siya napunta roon, sabi nito, tanda na hindi niya naramdaman ang pagdating ni Ain sa likuran niya. Sabi ng ating bida habang nakatingin rito, mukhang isa rin siya sa siyam na servitor. Pero ba't ganon? Tanong ng ating bida,
na may gumugulo sa kanya. Hindi mahalaga kay Theo kung gaano kalakas ang isang ito, ang mana ng isang ito ay talagang nakakatakot at hindi pamilyar kay Theo. Sabi nito si Ain, "Hello Theo, ikinagagalak kong makita ka," sabi nito, ito ang numero 1 sa lahat ng noble servitor ng Troy Ban. Muli pa itong nagsalita, "Ang dragonization mo ay nakakahanga talaga. Ang Black Dragon na nasa 30% ay wala mang lang kalaban-laban sa iyo," paliwanag nito. Nagtataka ngayon si Theo sa sinasabi ni Ain, sabi nito, "Black Dragon. 30%. Anong pinagsasabi mo?" Tanong nito. "Ayun nga ang gusto kong sabihin, heto sa harapan ko, ang modified na tao na aking likha," sabi ng isang ito, na si Ain pala ay parang isang scientist o doktor na binabago ang katawan ng isang tao. Dagdag pa ni Ain, "Ang Nineveh Noble Servitor ay ang aking likha na pangontra sa Nine Dragon ng Ragnar. Ang sinasabi kong 30% ay ang sukat ng aking eksperimento sa kanila. Si Dry ang aking ikatlong pinag-eksperimentuhan, mayroon siyang 30% ng kapangyarihan ng Black Dragon. Ibig sabihin gamit ang dragonization mo, nalampasan mo ang 30% ng kapangyarihan ng Black Dragon, dahil nanalo ka sa kanya." Sabi naman ng ating bida, 30%. Susubukan mong labanan ang Ragnar gamit ng eksperimento mo. Tanong nating bida, na ang isang ito ay titig na titig lang kay Theo. Matapos noon, ay agad niyang inilabas ang kanyang injection, na may lamang gamot ang bagay na ito, na hindi malaman kung ano ba ito at para saan. Dahil hindi makagalaw ngayon itong si Dry, agad niyang isinaksak ang injection sa leeg ng babaeng ito na walang kapalag-palag, na nagulat naman ito sa ginawa ng kanilang leader. Sabi nito, "Sandali lang, pakiusap itigil mo ito, Ain parang awa mo na, pag mamakaawa nito, kung pakakawalan mo lang ako, lalabanan ko siya uli at papatayin na," sabi nito, na ngayon ay biglang lamubo ang kanyang leeg, na para bang papatayin siya ni Ain dahil failed experiment siya nito. At ayun na nga, bigla na lang lamubo itong isang ito, na pag patuloy ay talagang sasabog ang katawan nito na magiging katapusan niya. "Bakit Ain?" Huwag sigaw nito sa kanyang kasama, na ngayon ay katapusan na ng buhay niya. At ayun na nga ang nangyari, tuluyan na ngang sumabog ang katawan ni Dry gawa nitong si Ain, dahil nga sa hindi nito nagawang talunin ang ating bida, nagulat naman si Theo dahil pinatay nang dumating ang kanyang kasama. Dito ay naunawaan ng ating bida kung anong nagyari kay Dry, iyon raw ay dahil sa mana reflux. Sumabog ang mana sa katawan ni Dry, kaya dito ay napapaisip ang ating bida sa kung anong klaseng nilalang si Ain, at kung anong mga teknik ang ginagawa nito. Sabi ni Ain, ang isang iyon na naman ay nagtataglay ng 40% ng kapangyarihan ng Black Dragon, na nagtataka naman itong ating bida sa sumunod na sinabi ni Ain sa kanya. Sabi pa nitong isang ito, "Nagawa ko ng gawin ang orihinal na lakas ng Nine Dragon ng Ragnar, kaya lang, ang hirap talaga makakuha ng katawan na kakayanin ang mga likha ko. Kaya Theo Ragnar, sumanib ka sa amin, gamit ang katawan na taglay mo, at abilidad. Magagawa mong lampasan ang pinuno ng inyong angkan na si Kyle Ragnar, hindi iyon pangarap, dahil posible talaga iyong mangyari." At biglang may sumabog na puwersa sa likuran nitong si Ain, iyon ay dahil sa nagaganap na bakbakan ni Sway at ni Gishar. Dito ang isa pang kasamahan ni Ain ay nagawang pabagsakin ni Gishar, na ngayon ay parabang patay na ang isang ito. Dito ay tuwang-tuwa itong si Gishar, sabi niya, "Walang kwenta talaga, ang mga servitor na ito ay mahihina naman pala," masayang sabi nito, dahil ang akala niya ay panalo na siya. Dito ay nakatingin si Ain kay Sway, sabi nito, "Sa itsura nito mukhang tama ka nga naman," na patuloy na kumakalat ngayon ang aura nitong si Ain sa palgiid ni Sway. Matapos noon, biglang nag-snap ng daliri itong si Ain at nagsabi, "Okay, ang experiment ngayon ay tapos na." Matapos noon, biglang nagkaroon ng bilog na enerhiya sa likuran nitong si Ain, na kung saan naroroon si Sway. Sabi ni Ain, "Tumayo ka na kaagad dyan Sway at tapusin mo na ito," na si Gishar at Theo ay nakahanda ngayon. Ayun na nga, sa pag-snap ni Ain, ang pulang kakaibang enerhiya niya ay agad na dumikit sa katawan nito na parabang pinapagaling nito si Sway, pero nagnangalit ang ngipin nito sa sakit. Paano nangyari iyon? Nabuhay niya ang isang iyon. Pagkagulat nito, iyon ay dahil hirap na siyang talunin si Sway tapos bigla lang binuhay ni Ain ng ganun-ganun lang. Hindi lamang iyon, biglang kinumpas uli ni Ain ang kanyang kamay, at ang enerhiya niya ay biglang naging sandata at lumusab papunta kay Gishar,
na tinamaan ang katawan nito at butas na butas ngayon, na hindi man lang napigilan ng ating bida. Dahil sa biglaang pag-atakeng iyon, na hindi rin nagawa ni Gishar na maiwasan, talagang napabuga ito ng dugo sa tindi ng pinsala na natamo ng kanyang katawan. Muling nagsalita si Ain, sabi nito, Theo Ragnar, ang misyon ko ay ang patayin ka, at kunin ang kapangyarihan ng Primordial Dragon sa iyo, kaya lang masaya na ako sa nakuha kong ito, kaya atras muna ako ngayon, sabi nito sa ating bida na kukunin niya si Gishar. Dito ay hindi makapaniwala si Theo sa kanyang nakita, imposible ito, kahit si Gishar ay pagod na sa laban, imposible niyang matalo si Gishar ng ganun lang kadali, sabi ng ating bida, na sa kabila ng lakas na taglay niya ngayon, alam niya na si Ain ay mas malakas sa kanya ngayon. Sabi pa ni Ain, dahil may hindi tayo inaasahang bisita ngayon na paparating, kailangan ko nang umalis kaagad. Sabi ni Ain, na naririto na ang mga kabayo na huhuli sa ating bida. Sabi pa nitong si Ain, siya nga pala, yun proposal ko sa iyo kanina. Huwag mo sanang kalimutan Theo. Sabi nito, iyon ay ang sumapi ang ating bida sa kanya at ibibigay nito ang buong kapangyarihan ng Black Dragon at tatalunan nila si Kyle Ragnar. Dito nga ay madaling-madali ang isang ito, sakay ng kanyang itim na kabayo ay talagang nagwawala na ito sa tulan, iyon ay dahil tatapusin niya sila Ain bago makatakas ang mga kalaban. Ayun na nga, mula sa kinaroroonan nito, agad niyang inihagis ang kanyang sandata paliparin ito sa kinaroroonan ng kalaban. Kaya lang rito ay naglalaho na ang isang ito, sabi niya, Theo, naway tanggapin mo ang alok ko sa iyo, sabi nito sa ating bida. Sabi naman ng ating bida habang nawawala-wala na ang kanyang dragonization form, sandali lang, ibalik mo si Gishar, sabi nito. Ang dumating na huhuli sa ating bida ay hindi niya nagawang patamaan ang mga kalaban, pero sa lakas ng pag-atakeng iyon ay talagang nag-iwan ito ng matinding bakas sa daraanan, putik hindi ko sila tinamaan sabi nito. Sabi ng ating bida, Commander Thorkel, sakto po ang dating ninyo, kailangan natin ng pangkat para sundan sila, sabi ng ating bida. Kaya lang itong si Thorkel ay iba ang misyon ng pagpunta rito, sabi niya, Theo Ragnar, naririto ako para dakpin ka sa salang pagtataksil sa batas ng Ragnar, na ang ating bida naman ay gulat na gulat sa kanyang narinig. Ano kayang mangyayari sa ating bida ngayon na dadakpin siya ni Thorkel? At ano kaya ang Black Dragon na tinutukoy ni Ain, tatanggapin kaya ng ating bida ang alok na iyon? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.